Magandang araw po sa inyong lahat mga par. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast ng Pilipinas. Ang kauna-unahang chess podcast po ito mga par. Kaya huwag po tayong makalimot sana mag-subscribe at i-share itong ating YouTube channel. At meron din po tayo sa Spotify. At ngayon mga par, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Total Chess World Championship. Bago ito mga para, bago ito. Yan ang ating pag-uusapan. Ano yung mga sustansya nito? At sa tingin ko, ano yung mga kulang? May mga kulang po ako nakikita rito, no? Pero siyempre, marami rin po ritong magaganda. So ano po itong Total Chess World Championship? Ito po yung mangyayari, the first ever po ito in the history. Itong Total Chess World Championship ng chess. Ito po mangyayari sa October 2026 sa Norway. Yan. Yan yung tinatawag na Total Chess World Championship. At ang maglalaban-laban po rito mga par ay 24 players. So ibig sabihin, pagdating ng October 2026 na gaganapin yung Total Chess World Championship, 24 players po sila ang maglalaban-laban. Interesting, 24 players. At ito ang tawag sa magcha-champion dito mga par ay FIDE World Combined Champion. So nakita natin mga par, iba na to may ibang may bagong pakulo itong FIDE na pag nag-champion ka dito sa Total Chess World Championship, ang tawag sa iyo ay FIDE World Combined Champion. So, nilagay lang po nila yung salitang combine. Bakit? Yan ang ating tatalakayin. Bakit may word na combine? Yan po ang ating hihimayin dito. Ating pag-uusapan dito, may mga rito, mga par, may mga qualifiers kung tinatawag sila no? May tinatawag sila na dapat dumaan ka sa ganito para makapasok ka sa 24 players. So, panghawakan natin yung mga para. 24 players ang maglalaban-laban galing sa iba't ibang tour, galing sa iba't ibang mga super tournament, galing sa iba't ibang mga path para makapasok ka, makasapi ka sa 24 players. Na yan po ay gaganapin sa October 2026 sa Norway. So may pagdating na October, may bago na po tayong World Combined Champion. Yan pong ating pag-uusapan mga par. Ito kasing ginawa nila mga pa, sa totoo lang, hindi na ito bago itong ginawa kasi tandem po sila ni FIDE at ng Norway Chess Federation na kung saan bansa po yan ng ating world number 1 at former world champion na si Super Grandmaster Magnus Carlsen. Bansa niya po yan So nag-combine sila, nag-tandem silang dalawa at na-create nga nila itong Total Chess World Championship. So pagdating ng FIDE sa October 2026, meron na tayong bagong combined champion. Ngayon mga par, ito kasi hindi na ito bago kasi unang-una kaya nila tinawag itong Total Chess kasi po Total Chess at yung magcha-champion ay combined champion kasi po pagsasamahin yung yung classical kasi po sa kasalukuyan may rating ang FIDE na 3. Sa standard chess po, meron pong rating na classical, rapid, at blitz. So, itong tatlong format na ito, pagsasama-samahin po yan. Diyan talaga masasala, diyan talaga masasabing world champion ka. Kasi meron naman world champion sa classical, pero pag rapid at blitz, sinisibak-sibak ka lang ng kung sino-sino. Diba? Ganon si Gokish, yung pinakabatang world champion sa history. Pagdating sa rapid at saka sa blitz, wala Si Wesley Su nga nakakalaban niya si Gukish. Hirap na hirap yan si Gukish kay Wesley Su sa mga nakita kong laban nila. Blitz pa nga sa blitz pa nga nag-sacrifice si Wesley Su ng 2 pyesa sa kingside. Kingside attack yung ginawa ni Wesley Su. Wala nang nagawa. So ano ibig ko sabihin pino-point out dito mga par? Na meron naman talaga, pag sinabi mo kasing world champion, ang basis nila, di ba? Classical. Nung araw, classical lang talaga ang labanan noon. Kaya tinatawag kang world champion.
Hanggang sa nagbago po yan, nagkaroon ng mga changes at ganun pa rin. Masasabi kang world champion, classical ang paglalabanan mo. Pero ang binago nila is that pag nag-draw kayo sa 14 games po kasi ngayon ang classical eh. Pag nag-draw kayo, papasok kayo sa rapid. Pag nag-draw ulit, pasok sa blitz, papasok sa Armageddon. Para may ma-declare na winners. So, dadaan ka pa lang sa proseso na masasabi ng combined world champion ka nga nun eh. Halimbawa, tabla sa classical, tabla sa rapid, tabla sa blitz, tas Armageddon. So dinaanan mo lahat ng tatlong classical tatlong format ng FIDE. Dinaanan mo. Kaya nga pa nag-champion ka, dapat ang tawag sa'yo combined, Combined champion. Kumbaga nag-i-exist na 'yan mga pare. Yung ganyang format nag-i-exist na sa World Championship cycle o sa World Championship ng chess. Nag-i-exist na yung ganyang kanilang format eh. Kaya, nagkaroon tayo ngayon ng combine. Yun yung yung ideya ni Sutovsky, Ang FIDE CEO na si Sutovsky, na siyang Israeli po siya eh. Taga-Israeli po siya eh. Kababayan ni Boris Gelfand. Yan. So, itong sinasabi po natin dito, ang basis ng World Championship dati classical, nakapokus. Pero pagdating sa rapid, sa blitz, wala ka naman binatbat. Di ba, no? Totoo, hindi. Totoo po yun eh. Wala ka naman binatbat sa klase, sa rapid, saka sa blitz. Dinudurog-durog ka lang ng mga kapwa mo Super Grandmaster. Pero siyempre, alam ng buong mundo, pagdating sa classical, rapid, at blitz, walang makakatalo kay Super Grandmaster Magnus Carlsen. Nag-champion po yan 5 times sa classical, sa rapid. 7 times na yan nag-champion sa rapid eh. Sa Blitz, ang dami rin. 8 na yata yung sa title niya as Blitz World Champion, si Magnus Carlsen. Kumbaga, hindi pa pinag-uusapan itong Total Chess World Championship, na kung saan ang magcha-champion dyan, tatawagin ng FIDE na FIDE World Combined Champion. Kung tutusin, wala pa yan. Walang argument, walang makakapag-question na si Magnus Carlsen po ang dapat FIDE World Combined Champion. So, nag-i-exist na siya eh. Hindi lang na-formalize, hindi lang na-document. Nag-i-exist na yung format ng Total Chess World Championship. Nag-i-exist na dati pa, pero wala lang sa papel. Hindi lang na itala sa papel. So, yun yung mga bagong mga usapin dito. Kaya, kung tutusin, walang makakapag-debate noon kasi si Magnus Carlsen, binigyan na po siya ng certification ng FIDE as greatest of all time. Kasi iyan palang certificate na yan, sinusukat ng FIDE for 100 years. Sa 100 years na yon, sino ba yung greatest of all time? So may ganun eh. At si Magnus Carlsen na yon, certified na GOAT. Ikaw ba naman, sasabihan kang GOAT. Certified ka na nga di ba, ng FIDE na greatest of all time. Bakit magkikreate ka pa? Sa bagay, iba naman pong usapin yung greatest of all time kaysa doon FIDE World Combined Championship. So, of champion. So, dito, nag-i-exist na eh. Andyan na po siya. Nung araw pa yan eh. So, doon nag-come up na mas maganda talaga ang maituturing na world champion dapat may classical, may rapid, may blitz. Yan. Yan yung mga nila ngayon ng FIDE ng FIDE yung Total Chess World Championship na gagawin nila. Na partner sila ni Norway. So, itong mga bagay na ito, dapat makita natin ito mga pare, na nag-i-exist naman talaga siya noon pa. Yan yung nangyari dyan eh. So, ngayon, itong ginawang improvements ni Sutovsky ng FIDE, mukhang ito ay panahon na dapat ang isang world champion, dapat magaling ka sa rapid, magaling ka sa blitz, magaling ka sa classical. Which is, tama naman eh. Dapat nga talaga ganun. Magkaroon ng talagang salaan. Hindi yung classical lang, Kasi, classical yung sukatan. Iba nga yung classical. Kaya nga, sa panahon ngayon, puro draw na lang ang labanan eh. Diba? Ilang beses na nagdo-draw. Diba? Sa World Championship. Dahil halos aral na lahat dahil mga engine na ngayon eh. So, balik tayo doon mga para sa ating pinag-uusapan. Ito kasing Total Chess World Championship,
ng Norway sa October 2026. Na kung tutuusin, by document, certified na si Magnus Carlsen. Siya po ang hari dyan greatest of all time. Dahil classical, rapid at blitz. Pinatunayan na ni Magnus Carlsen at alam nyo mga par, sa tingin ko, yung mga bata na sinusubaybayan ko ngayon, mga prodigies, andyan si Oro, si Endog, Endog, anong tawag doon? Endog Moss, no? At si Oro, at si Mishra, si Sindarov. Tinitingnan ko yung mga laro nila, pero magaling, pero hindi talaga sa level ni Magnus Carlsen. Iba talaga siya. Kasi nga, pinatunayan nyo na. Nailagay na yan sa history ng FIDE na si Magnus Carlsen nga pinakamagaling dyan. Ngayon, ito yung test ngayon kay Magnus Carlsen. Dito, kapag nanalo ka sa Total Chess World Championship, tatawagin kang FIDE World Champion. Pero maisisingit na Combined Champion. So, balik tayo doon sa matagal na itong umiiral Actually, kinopya lang po yan ng FIDE. Ganun po ganun ang FIDE Which is tama naman talaga yon. Pag isa kang organization, isa kang body, no, ng world body organization ka bilang isang FIDE, dapat ka talagang makinig sa mga trending, sa mga viral, sa mga usapin, dapat nakikinig ka. Ganyan ang nangyari sa FIDE, nakikinig siya. So, may mga point naman na hindi sila nakikinig for the meantime. Pero eventually, paglipas ng panahon, nakikinig sila. So, itong Total Chess World Championship, mga par, 24 players ito. Itong format kasi na nila nagagawin, merong classical, no, mga para, ang format dito classical, tawagin nilang fast classical kasi 45 minutes lang po ito plus 30 seconds. Yung time control ng fast classical. Iba ito kasi siyempre karamihan talaga sa World Championship yung classical nila is 90 minutes, no? Plus 30 seconds, no? 90 minutes plus 30 seconds per increment per move, no? So meron pa ngayon na 40 move. Kailangan mag 40 move ka para magkaroon ka uli ng increment. So ibig sabihin itong format ng Total Chess World Championship, merong fast classical 45 minutes plus 30 seconds. Meron ding rapid. And most probably, itong rapid na to, ganun pa din yan. 15 minutes plus 10 seconds. At meron naman blitz, natural, yan ay 3 minutes plus 2 seconds increment. So, yung tatlo na yan, mga par, diyan magrarambulan, no? Diyan magrarambulan yung 24 invited players, no? 24 players galing sa iba't ibang super tournament ng FIDE. Parang it's a tour. Ngayon, iyang ganyang concept, matagal na po yung ginagawa ng United States of America. Alam niyo mga par, pagdating, kaya dyan ako hanga din sa mga Amerikano mag-isip Lagi silang nauuna. Willing sila maglustay ng pera. Willing sila magbigay ng pera. Basta sila lang, maipatupad lang nila yung gusto nilang renovation. Matagal na pong ginagawa yan ng United States of America, yung kanilang Grand Chess Tour, no? Grand Chess Tour o GCT, ang tagal na po yan, 2015 pa po yan. At hanggang 2025, merong Grand Chess Tour silang tinatawag, no? Ito po ay combination po yan May classical, may corresponding points dyan mag-champion ka o runner-up ka, etc. Meron silang rapid and blitz combined tournament. Matagal na pong ginagawa yan sa United States of America, yung Grand Chess Tour. Alam po yan ng mga chess players na Pinoy. Alam po nila yan At hindi naman Pinoy lang, syempre halos sa buong mundo, alam yung Grand Chess Tour na yan na ang founder po dyan at ay si Garry Kasparov. Kapartner niya po yan yung billionaire na Amerikano, si Sinky Field. Billionaire po yan Yan ang number one supporter ng Amerika. So itong ating pinag-uusapan na sinasabing Total Chess World Chess Championship, matagal na to sa Grand Chess Tour No, matagal na po itong ginagawa nila. Biro mo 10 years
After 10 years, saka lang nagising ang FIDE. Saka lang sila nag-decide na kailangan ganito ng setup ng ating World Championship. Kaya yan yung mangyayari niyan mga par. Na kapag ikaw, itong 24 players po yan, ay maglalaban-laban yan eh. At tatawagin siyang FIDE World Combined Champion. At ang daming pat po dyan eh. Ang naintindihan ko sa kanilang balita, 24 players yan eh. Ang sinasabi nila, yung current world champion, pasok agad po yan eh. Yung babae tsaka sa lalaki, si Wu Jun ng China. Si Wu Jun ng China, siya po yung champion sa babae. Sa lalaki naman, the youngest world champion, si Gukis ng India. So matik, pasok na po sila. Okay? Tapos, kukuha sila dyan sa ngayong December na World Rapid and Blitz Championship sa Doha, Qatar. Sa Rapid, kukuha po sila ng tatlong top 3. Top 3. Kukuha sila para pasok doon sa 24 players. At kukuha naman ng dalawang finalist sa Blitz. Kung sino yung maglalaban sa final sa Blitz, silang dalawa pasok doon sa 24 qualifiers ng Total Chess World Championship. At binabanggit din nila doon na kukuha sila ng 12 players ng world top, sabihin natin top 10 or top 12, pero sinabi nila top 12 players by rating. So 12 players by rating. So mamimili sila. So 12 po 'yan. Meron din kukuha sa may kukuha din sa result ng candidates sa 2026 kung sino man doon, pasok din. So ang daming mga path eh. Pati nga yung FIDE circuit kukuha din. So to cut the story short, ito mga par, bagong setup, bagong format. So 24 players. 24 players yan, mga iba't ibang tour po kung tawagin nga nila yan, tawagan ng FIDE. It's a chess tour. Na kinopyan nila doon sa Grand Chess Tour. So ang daming mga tournament. Then, kukuha sila ng 24 players. Okay? Pasok, klaro po yan mga para. Pero, hindi pa rin ako kumbinsi dito sa ginagawa ng FIDE. May kulang pa kasi sila dyan eh. Ang sa akin lang, total, kinilala na naman ng FIDE. Natatandaan niyo po yun mga para. Yung kauna-unahang world, Fischer's Random Champion, walang iba kundi si Grandmaster Wesley So. Siya ang kauna-unahang world champion ng Fischer Random. Kung tawagin ngayon niya ni Magnus Carlsen at yung kanyang partner na millionaire, isang German. Kasi si Magnus Carlsen, meron din po siyang freestyle. Freestyle na ang tawag nila dyan eh. Meron silang tour. Iba't ibang location yan sa iba't ibang panig ng mundo. 5 po yan, 5. Then maglalaban-laban yung mga ibang players and then i-combine yung mga points na garnered nila. Ito total, siya yung magiging champion ng freestyle. So ano ibig kong ibig sabihin mga par? Sana sinama nila yung freestyle chess. Tama ba ako doon mga par? Isalin nila yung para masabi natin combine. Parang bitin pa Parang bitin pa eh. Hindi sinama yung freestyle chess eh. Dapat nga isama yan. Para masabing combine ka talaga. Kasi kinilala naman ng FIDE yan eh. Dahil si Wesley So nga ang kauna ng world champion eh. Ng Fischer's Random. Dinurog-durog nga dyan si Magnus Carlsen eh. Diba naalala yung mga para 12.5 ang total score ni Wesley So. Si Magnus Carlsen kung hindi nagkakamali 2.5 lang eh. Laspag talaga si Magnus Carlsen kay Wesley So pagdating sa Fischer's Random Chess o Freestyle Chess. Kaya alam mo result nun mga par. Dahil sa kanyang stellar performance, hindi invited si Wesley So eh. Na hindi pinili ni Magnus Carlsen si Wesley So. May daga na sa dibdib si Wesley So. Ayan, nakuha naman ni Magnus Carlsen. Sa ngayon po, nangyayari ngayon, very hot champion po si Magnus Carlsen ng kanyang freestyle chess tour. Siya po nag-champion overall. Pangalawa si Levon Aronian. Sa last super tournament nila ng freestyle sa Africa, tinalo naman ni Levon si Magnus. Pero sa total points, ang crowned na as champion si Magnus Carlsen. Kaya lang hindi invited si Wesley So kasi may mga regular na invite si Magnus Carlsen sa kanyang freestyle, si Hikaru Nakamura at saka si Fabiano Caruana. Bakit yun in-invite nila? Pero
hindi regular si Wesley So sa freestyle eh. So balik tayo doon. Ang sinasabi ko dito mga par, sana para masabi nating combine, sinama sana yung freestyle chess. 'Di ba no? Sinama yung freestyle chess. Kung paano gagawin ang format diyan, pero dapat at titingnan natin diyan kasama yung freestyle chess. Total accepted na naman 'yan eh. Yan na naman si FIDE, 'di ba? Babagal-bagal na naman. Babagal-bagal na naman sila. Pero sa tingin ko, yan ang mga future niyan eh. Hindi lang nila talaga inaano pa eh. Hindi pa dapat sinama nila yan eh. Binibigyan pa nila ng mga special ano eh. Kumbaga, konting ano ba? Kumbaga sa ano, konting gigil. Kumbaga, preno-preno lang ba? Hindi nila isinama freestyle pero dapat isinama nila yan yung freestyle chess pagdating po sa total chess world championship. Ngayon, ikaw, pag champion ka, 'di ba? Pag champion ka rito sa 24 qualifiers, no? Ay FIDE World Combined Champion. Pero sa tingin ko, mga para sa katagalan ng taon na lilipas, matatanggal 'yang combined. Matatanggal 'yan. At tatawagin ka rin, babalik sa dati. FIDE World Champion. Wala na 'yung combined, pero dadaan ka pa rin. It's a combination of fast classical, rapid, and blitz. Yun, matatanggal yung combine eventually. At syempre, sana isinama nila yung freestyle world championship. Hindi ko alam kung bakit din nila isinasama. Ang naglalaro sa isipan ko, baka talagang totally mag-create ng bagong talaga. I-separate talaga yung random chess. No? Magkakaroon din dyan ng mga marketing, magkakaroon din dyan ng mga exposure pagdating sa freestyle chess. Hindi sila, kumbaga, pakipot pa kunwari itong mga FIDE. Pero magbabalak yan na siguro isasama nila yung freestyle separately. Kasi ngayon, si Magnus Carlsen talaga at yung kanyang partner, no, na German, siya yung talagang nagsusulong ng freestyle chess. Nagkaroon sila ng tour. 5 super tournament yan sa iba't ibang bansa. Si Magnus Carlsen ngayon ang talagang nangunguna sa pagpapalaro ng freestyle chess. At yan ang naiisip ko kung bakit binibitin pa ng FIDE, bakit hindi nila in-incorporate yung freestyle chess. Total chess din naman yun eh. Kaya nga combine. So, lahat ng mga ng chess, na ginawa na nga ng FIDE, di ba, na meron silang world champion sa freestyle chess, si Wesley So. Yan po ang mga pangyayari dyan, mga para, no? Dito sa kakaiba at bagong-bago itong ginagawa ni FIDE sa papel. Kasi matagal na itong ginagawa ng Grand Chess Tour sa United States of America. So, yan lang po mga para, no? Sana may napansin kayo, mayroon kayong nahita. May nakuha kayong information regarding dito sa bagong Total Chess World Chess Championship sa October 2026 sa Norway. At 24 players po yan. Sino po magcha-champion dyan? Tatawagin FIDE World Combined Champion. Muli, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mga par, sana mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification button at paki-share at mag-comment. Ayan lang po ang isang bagay na maliit na favor na inaas ko po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.